Sa mayayabang na landscape ng Eastern India, isang nakakadurog na puso na pangyayari ang naganap noong June 2022 na nagpayanig sa mga paniniwala at salaysay tungkol sa human-animal conflict. Si Maya Murmu, isang 70 years old na babae mula sa distrito ng Mayurbhanj, ay nakaranas ng tragic ending sa isang extraordinary encounter sa ligaw na elepante. Isang kwento na naglalakbay sa mga daigdig ng misteryo at paghihiganti. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa serene yet unpredictable wilderness ng Mayurbhanj District na nasa silangang bahagi ng India, yung June 2022 ay naging araw na hinding-hindi malilimutan ng local community. Si Maya Murmu, isang 70-year-old na residente, ay lumabas para sa pang-araw-araw niyang gawain, hindi alintana ang trahedyang magaganap. Nagtungo si Murmu sa isang pinagkukuhanan ng tubig, isang karaniwang activity sa buhay sa nayon ng India. Pero sa araw na ito, ang pangkaraniwan ay naging mapanganib. Ang Dalma Wildlife Sanctuary na isang malawak na sanktuaryo ay tahanan ng iba't ibang uri ng hayop, kabilang na mga ligaw na elepante. Ang mga majestic creatures na ito na karaniwang nag-iisa lamang ay paminsan-minsang napapadpad sa mga tirahan ng tao na nagiging sanhi naman ng unintended at madalas tragic na human-animal encounters. Habang abala itong si Murmu sa kanyang gawain, isang wild elephant na hinihinalang nakatakas mula sa sanktuaryo ang bigla ang lumitaw. Ang mga detalye ng sumunod na pangyayari ay medyo uncertain, pero ang kahihinatnan ay nakakagimbal. Sa biglaang pagpapakita ng agresyon, inatake ng elepante si Murmu. Tinapakan siya sa isang marahas na pagpapakita ng lakas at wild instinct. Ang insidente ay nagdulot ng shockwaves sa local community na nagdulot naman ng halo-halong takot, lungkot at pagtataka. Ang mga elepante na iginagalang sa Indian culture dahil sa kanilang talino at emotional depth ay hindi karaniwang kilala sa hindi inaasahang agresyon. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali na ito ay nagdulot ng mga katanungan at pag-aalala sa mga lokal at eksperto sa wildlife. Ang pag-atake kay Murmu ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang maliwanag na paalala sa maselan at madalas pabago-bagong hangganan sa pagitan ng human settlements at wildlife habitats. Sa mga lugar tulad ng Mayurbhanj, kung saan ang mga malalagong kagubatan at pamayanan ng tao ay magkalapit, ang mga hangganan ay malabo at ang balanse ay marupok. Nang pumanaw si Maya Murmu dahil sa kanyang mga injuries, ang lungkot ay bumalot sa kanyang pamilya at kapitbahay. Pero hindi nila alam, malayo pang katapusan ng kwento. Ang elepante tila nakagapos sa isang misteryosong puwersa na magdaragdag pa ng chilling epilogue sa nakakadurog ng pusong kwentong ito. Matapos ang tragic encounter, nagtipon-tipon ng pamilya at mga kaibigan ni Maya Murmu upang magpaalam sa kanya sa isang traditional funeral ceremony. Mabigat ang hangin sa lungkot at hindi makapaniwala, habang nahihirapan ng komunidad na tanggapin ang bigla ang pagkawala niya. Pero ang dapat sana'y tahimik na pagtatapos ay naging isang kakaiba at nakakabahalang tanawin. Nung sinimulan na ang funeral rites na inilagay na ang katawan ni Murmu sa pyre, ang mga naduluksa ay umiiyak at nalulungkot. Biglang naantala ang katahimikan ng malungkot na okasyon ng isang hindi inaasahan at halos hindi kapanipaniwalang interrupsyon na nangyari. Ang parehong ligaw na elepante na nakapatay kay Murmu ay muling bumalik ng hindi inaasahan. Lumabas ito mula sa gilid, lumapit sa lugar ng libing na may determinadong hakbang. Ang mga attendees na hindi handa ay naparalay sa takot. Walang nagawa kundi panoorin habang tinutumbok ng elepante ang libingan. Sa isang aksyon na tila salungat sa natural behavior ng mga karaniwang mahiyaing nilalang na ito, tinurog ng elepante ang pyre, inisrap ang funeral process. Ang tanawin ng malaking hayop na nagagalit at tila naghahanap ng paghihiganti ay lumikha ng isang eksenang parehas na surreal at terrifying. Sa final act of disruption, kinuha ng elepante ang katawan ni Murmu, inihagis ito sa tabi bago tuluyang tumakas pabalik sa kagubatan.
Ang mga nagluluksa na ngayon nasa kalagayan ng pagkabigla at kalituhan ay naiwan para i-grapple yung sheer improbability ng pangyayari. Ang pangalawang pag-atake ng elepante na tiyak na tinatarget ang yumaong si Murmu sa kanyang sariling libingan ay hindi lamang walang katulad kundi tila nagdadala rin ng mas malalim at mas nakakabahalang kahulugan. Ang insidente ay nagpausbong ng maraming katanungan at teorya. Ganti nga ba ito ng isang elepante? Meron ba itong memorya at pangunawa na sapat na malalim para makilala at targetin ang namatay kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan? Ang mga katanungang ito ay mabibigat na lumalaganap sa hangin, habang nahihirapan ng komunidad at mga eksperto na unawain ang extraordinary at unsettling behavior na ito. Ang pagkagambala ng elepante sa libing ay higit pa sa isang tragic disturbance. Ito ay isang pangyayari na pinapalabo ang mga hangganan ng nauunawa ang pag-uugali ng wildlife at ang misteryo ng katalinuhan at emosyon ng mga hayop. Nang kumalat ang balita tungkol sa kakaiba at tragic event na ito ay naging paksa ng pagkaintriga at kahaka-haka sa buong mundo. Ginawa ang tragic tale ni Maya Murmu bilang isang subject of intrigue at speculation worldwide. Ang nakakabahalang mga pangyayari na sumunod sa tragic death ni Maya Murmu at ang kasunod na pagkagambala sa libing ng parehong elepante ay nagpasiklab ng sari-saring teorya at haka-haka. Ang pag-uugali ng elepante, lalo ng pagbalik nito sa libingan, ay sobrang extraordinary na parang humihingi ng eksplanasyon beyond ordinary wildlife behavior. Ang isang nangingibabaw na teorya ay nagmumungkahi ng malalim na motibo para sa paghihiganti. May mga haka-haka na si Murmu ay maaring may hindi direkta o direktang pakikilahok sa pagpapahamak sa elepante o sa kanyang mga kaanak, marahil sa pamamagitan ng mga gawain ng pangangaso. Nakasalalay ang teoryang ito na driven ng sense of vengeance yung actions ng elepante, isang konsepto na bagamat pangkaraniwan sa mga human narratives pero bihirang iugnay sa pag-uugali ng mga hayop. Gayunpaman, nanatiling haka-haka lamang ito at walang matibay na ebidensya para suportahan ang pagkakasangkot ni Murmu sa anumang activity na pwedeng mag-provoke ng ganitong targeted response mula sa elepante. Isa pang thought ay ang possibility na nakilala ng elepante si Murmu mula sa previous encounter. Marahil isa kung saan maaring hindi sinasadyang nakapag-provoke o nakapagbanta siya dito. Kilala ang mga elepante sa kanilang kahanga-hangang memorya at katalinuhan na maaring magmungkahi ng kakayahan na matandaan at tumugon sa mga partikular na individual. Gayunpaman, ang teoryeng ito rin ay haka-haka lamang at kulang sa ebidensya na magpapatibay dito. Nagbigay ng kanilang pananaw ang ilang wildlife experts na nagsasabing maaring resulta ng stress o trauma ang pag-uugali ng elepante. Posibleng dahil sa mga gawaing pantao tulad ng paglusob sa tirahan o mga conflicts sa local communities. Sa mga ganitong kaso, kilala ang mga elepante na nagpapakita ng hindi pangkaraniwan at agresibong pag-uugali. Pinapalawak ng perspektibong ito ang usapang isama ang patuloy na mga hamon ng pakikisama ng tao at elepante sa mga rehiyon tulad ng Mayurbans. Lumitaw din ang isang mas mataas na interpretasyon na nakabatay sa mga lokal na paniniwala at cultural symbolism ng elepante sa India. Sa pananaw na ito, ang mga aksyon ng elepante ay tinuturing bilang manifestasyon ng divine o natural justice, isang konseptong malalim na nakaugat sa maraming local traditions. Bagamat may cultural significance dito, nasa realm pa rin ito ng folklore at spiritual belief, hindi scientific explanation. Habang kumakalat ang kwento ni Maya Murmu at ng elepante, naging paksa ito ng mainit na talakayan at debate, pareho sa lokal at international sites. Ang kakulangan ng tiyak na mga sagot ay lalo lamang nagpalakas ng curiosity at speculation. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagpapakita ng komplikadong pakikipag-ugnayan ng tao at hayop, kundi nagpapakita rin ng mga misteryo ng pag-uugali ng mga hayop na nag-iiwan ng pangmatagalang marka sa collective psyche ng mga nakarinig ng pambihirang kwentong ito. Ang tragic story ni Maya Murmu ay isang mix ng sorrow at mystery na nag-highlight ng complex at madalas tumultuous relationship sa pagitan ng tao at ng wildlife. Paalala ito sa atin ng maselan na balanse na kailangan nating panatilihin sa ating pakikisama sa mga higante ng kalikasan. Sa pagtakal natin sa insidenteng ito, unti-unti nating natutuklasan ang mga layer ng emosyon ng tao
pag-uugali ng hayop at yung unspoken tensions na nag-i-exist sa intersection ng humanity at ng wildlife. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.